totoo itong pulboronic video na ito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalentong, no? Dahil talagang hindi nasa tamang pag-iisip. Hindi na trabaho yan ng National Defense, di ba? Ang National Defense, depensahan mo yung teritoryo. Kung wala ka namang kakayahan na depensa ng teritoryo, iwasan mo ang sigalot. Di ba? Ay, naku, Secretary Gobo, you are my friend. Pero alam mo naman, kung wala kang kakayahan, umiwas ka sa gulo. Malinaw na wala siyang karapatan sa historic claims to water, pwede na natin isulong ang ating relasyon na magkaroon ng mas maraming kapital ang China sa Pilipinas na magdudulot ng mas maraming trabaho. Hindi nga dumarating yung kapital galing sa Amerika eh. Samantalang nakikita natin yung karanasan ng ating mga karatig bansa na ang daming kapital ng China. Mas maraming trabaho ang nabubuo dahil sa mga kapital na binibigay ng mga Chino. Doon sa ating mga karating na bansa, bakit ayaw natin yan? Piling ko, gusto nyo i-water cannon kayo para magmukhang kawawang Pilipinas, magalit ang mga Pilipino, at maging dahilan para nga humingi ng saklolo sa Amerika. Hindi na ako pwede mag-komento sa sinabi ko. Pero alam nyo, sana nga, no, dahil 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM, sana nga hindi totoo. Pero kung meron naman yan, at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan, he should come clean. Kung siya'y aamin siguro, no, dahil eventually lalabas at lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika, mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan. Siguro, kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan eh. Pero dapat hindi lang pag-amin, no? Kung totoo na talagang siya'y gumamit, kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya, no? Kasi ako naman, kung ginawa niya yan bago siya naging presidente, baka naman pwede naman siyang mapatawad, no? Kung mapapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon. Dahil napakadelikado naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. Ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan, no? Maraming beses na bumabalentong ang presidente, hindi nga natin alam kung bakit gano'n, no? Pero baka nga, kung totoo itong pulboronic video na ito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalentong, no? Dahil talagang hindi nasa tamang pag-iisip. Pero hindi pa po natin alam, no, kung ano talaga yan hanggang hindi lumabas yung pulboronic video na yan. Pero alam mo, talagang gagawin ng PCOO dyan, ookrayin yung authenticity. Pero hindi naman tayo hukuman na kinakailangan maging technical. Ito po ay court of public opinion. Kapag lumabas yung pulboronic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan na ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipaggera o hindi. So, pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino. Aminin na bago pa lumabas kung totoo. Siya lang makakasagot niyan eh. Pero, at saka yung mga malalapit niyang mga kaibigan. Pero I'm sure ngayon, nag-uusap-usap na yan kung anong susunod na hakbang na gagawin nila, no? At I'm sure, dahil si Maharlika ay nag-confirm ng nakita niya yan, abay, hindi papayag yan na hindi ipapalabas ni Maharlika yan. Di ba? Kasi ngayon, alam natin, may hawak ng video si Maharlika. At alam mo, partner, hindi mo po pwedeng okrayin si Maharlika, no? Dahil bagamat siya ay nabawasan na ng viewers sa Facebook. Hindi ko alam kung meron pa siyang Facebook. Abay sa YouTube, no? Kada broadcast niya at araw-araw siya nagbo-broadcast, hindi bababa sa 100,000 ang viewers niya, no? Sa 100,000 niya na po pwede magtrumpeta kung anong mga nasasabi ni Maharlika, no? Isang palabas lang ni Maharlika dyan, may mga 100,000 na po pwede mag-share at one time. At yung 100,000, another 100,000. So in due course, lahat ng Pilipino mapapanood yan. So dapat kayo pala magdesisyon na ang presidente. Kung totoo yan, aminin, humingi ng tawad at magpakita na siya nagbago na. Kung totoo. Kung hindi naman totoo, malalaman natin at lalabas talaga yan. The truth shall set him free. Pero mayayanig po talaga ang sambayanan kapag yung pulboronic video na yan ay napalabas. Madali lang naman patunayan, attorney, hindi ba? Sasailalim lamang ng isang drug test. Pero dapat yung the drug test ay may assurance na hindi rin mababago. Yun nga ang nakakataka kay Presidente kasi hindi niya in-address yung issue. Ang sabi niya, naalala nyo, yung siya'y palipad sa isa sa, hindi ko na maalala kung saan, napakadami na niyang biyahe, no? Hindi ko na
masundan, no? Parang halos lahat ng bansa sa daigdig na bisita na niya. Pero anyway, nung isa sa paalis siya at siya nagkaroon ng press briefing bago umalis, sabi niya, kung maalala kong tama, I will not even dignify that with an answer. Naku, Mr. President naman, ang dami-dami nagsasabi naman talaga na may mga pagkakataon na nakita nila na gumagamit kayo, no? So, dapat sana sinagot. Ang sagot lang naman dyan, okay, gumamit ako nung ako'y bago pa magpresidente, pero nagbago na ako. O, di ba? Pero, marami naman talaga tao na gumagawa ng hindi karapat-dapat ng kanilang kabataan, no? Pero titignan nga natin kung kailan yung pulveronic video na yan, kung maipalalabas, kung ito ay bago o ito ay luma, no? Pero tingin ko kung luma yan, mapapatawad naman siya, no? Pero kinakailangan siguruduhin niya na wala talagang impluensya ngayon na siya ay nasa pinakamataas na katungkulan sa ating bayan. Ako naman yung nagsimula ng diskusyon na yan kasi it's a matter of time, lalabas at lalabas talaga yan. Nung sinabi ni Maharlika ang nakita na niya, tingin nyo, hindi ilalabas yan ni Maharlika? Lalabas at lalabas yan. So, kinakailangan paghandaan na. Ako naman nagmamahal dito sa ating bansang Pilipinas. Ayaw ko na magkakaroon ng pagkakagulo. So sa akin, ang apila, kung totoo, aminin na at humingi na ng tawad. No? At siguro, do the honorable thing. Resign. Kung totoo. Kung hindi totoo, sige, makipaglaban. Pero titignan natin kung anong husga ng taong bayan. Kasi kung despite yung sasabihin ni Cheloy Garapil at lahat ng spin doctors na Malacanang na hindi totoo yan at naniwala ang taong bayan, baka mamaya maulit ang kasaysayan muli, no? Pero para kasing nauulit talaga ang kasaysayan, akala natin magbabago, no? Akala natin lilinisin ang pangalan, pero nangyayari, sinupil ang SMNI. Alam mo ba, yan din ang ginawa ng kanyang ama nung siya ay nagdeklara ng martial law. Sinupil ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. Tapos yung saligang batas, binasura. Ngayon, palapit na tayo dun sa punto na mukhang ibabasura din ang 1987 Constitution dahil nga dito sa bribery initiative. At alam mo, at least yung ama niya, nagdeklara ng martial law at binawala ang saligang batas. Hindi na ginamit ang kaban ng bayan para bilhin ang mga pirma ng taong bayan at yung bilyon-bilyon hindi na pinamigay sa mga congressmen, sa congressman para nga mabago itong saligang batas. So parang nauulit, pero mukhang mas legalistic yung ginawa ng kanyang ama na, okay, may kapangyarihan akong martial law, dedeklara ko na lang. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ito may paligoy-ligoy pa pero ganun din papunta at ganun din ang resulta. At yan nga po ang ebidensya na mapipresenta natin dyan ay nangyari sa SMNI. Nakaparehong ginawa rin ng Presidente Marcos, pero nagbigay muna siya ng legal na basihan. Dahil kapag merong martial law, pag merong state of national emergency, pwedeng limitahan ang malayang pananalita. Pero kinakailangan i-report yan sa UN, sa UN Committee on Human Rights. No? At kinakailangan panandalian lang. Pero ang ginagawa ng junior, miski walang martial law, ginagawa niya yung kaparehong panunupil, pero yun nga po, na walang legal cover. Kasi wala naman tayong deklaradong state of national emergency, except na lang kung gagamitin nga niya yung sinasabi niyang annexation ng China sa ating mga teritoryo bilang state of emergency at magdedeklara ng martial law. Hindi ko alam kung ano mas mabuti Yung lantaran na nagdedeklara ng martial law, at least yan, parang patas Parang let's call a spade. O yung nangyayari ngayon na creeping martial law ang tawag ko. Kasi ang suma total, ganun din, panunupil ng karapatan. At saka yung pag-exercise ng presidente ng extraordinary powers na walang formal na deklarasyon. Di ba? So at least, siguro kung nagkaroon ng deklarasyon na yan, malinaw. Wala nang linlangan. Wala nang, paligoy-ligoy pa, no? Call a spade. Pero, yun nga po, no? Dahil hindi tayo natututo sa kasaysayan natin, at isa na ako doon, na sumunod kay BP Sara, na talagang nakipagtambalan sa isa na namang Marcos, ayan, mukhang nauulit muli ang ating kasaysayan. Pero attorney, sinasabi ng ilan na itong pulveronic video, destabilization plot, isang demolition job para sa Pangulo. Well, una-una, kung totoo nga to, sino nag-destabilize sa administrasyon niya kung hindi siya mismo? Kasi kung totoo, kayo na ba mga tao, hindi pa naman natin sinasabi totoo, hindi pa natin nakikita Pero,
totoo po yan, it will have the effect of destabilizing government. Pero sino nag-destabilize? Siya mismo, dahil siya yung nakuhanan sa pulveronic. Kung totoo. Paulit-ulit po tayo, kung totoo, dahil hindi naman totoo yan eh. Kaya lang, paano mo buburahin yung sinabi ni Mahalik ang nakita na niya? Ito kasi yung kauna-unahang pagkakataon na meron nagsabing nakakita na eh. Palagi lang tayong naririnig lang natin na meron. Pero ito ngayon, meron nagsabi, nakita ko na sa aking mga mata. Eh ano bang ebidensya? Yung paggamit ng ating mga senses, mata, pandinig, pang-amoy, para mapatunayan ng isang bagay. O eh ngayon, may nakakita na, may nakarinig na. O anong tawag dyan? Yan po'y ebidensya. Pero antayin natin dahil tayo lahat maghuhusga. Honorable Filipino people, you will become a judge soon kapag lumabas nga itong pulveronic video. At kayong magdidesisyon, stay or leave pagdating sa ating empleyado na pinakamataas na empleyado ng ating gobyerno, ang presidente. Attorney, meron ding posibilidad na i-dispute nila, sasabihin nila sa makabagong teknolohiya ngayon, hindi na yan totoo, maaari nang imanipula ang video. Sa batas ba, lalo na sa pagpapresenta ng, halimbawa, kagaya ganyan, ebidensya, video, ano ba ang sinasabi sa polisiya sa korte? Or mayroon ba sinasabi sa batas natin? Well, una-una, si Juan de la Cruz ang magdedesisyon. Si Judge Juan de la Cruz ang gagawa ng desisyon. At si Judge Juan de la Cruz, hindi kinakailangan i-apply ang rules of court kasi hindi naman siya hukuman na formal. Siya ay soberenya. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng kapangyarihan. Kung hindi niya binigyan ng buhay ang 1987 Constitution, walang posisyon ng presidente, walang halalan para sa presidente. So hindi subject to technical rules si Juan de la Cruz. Ang kinakailangan lang, magdesisyon ang Juan de la Cruz bilang isang soberenya kung maniniwala siya o hindi dyan sa pulveronic video na yan. At kapag si Juan de la Cruz ay nagdesisyon na kumbinsado siya sa katotohanan ng video at hindi karapat-dapat manatili ang presidente, magdidesisyon siya sa ayaw at sa gusto ng presidente. Ganyan naman ang maganda sa demokrasya natin. Ikaw nga ang pinakamataas na opisyalis ng bansa na merong napakatinding mga kapangyarihan. Pero ang lahat ng kapangyarihan mo galing sa taong bayan. At kapag ang taong bayan ay nagdesisyon na ikaw ay not fit for office, magdidesisyon ng taong bayan. Part 2 po ng 1986, mauulit muli ang kasaysayan. Paano yan, attorney? Sasabihin na lang sa atin kung sakali man. Ay, fake news yan. Hindi yan totoo. Well, yun nga po eh. Hindi po para sa PCO at sa mga vloggers ng presidente magsabi kung anong fake news, anong totoong news. This time, taon bayan ang maghuhusga. At kapag ang taong bayan ay naging convinced na totoo ang pulveronic video, lalabas at lalabas muli sa lansangan ang taong bayan dahil magdidesisyon niya. Kung magdidesisyon sila, kung dapat manatili o hindi ang presidente. Tataka ako na yung mga Amerikano gusto ata magkagera dito sa Pilipinas. Parang hindi pa sapat yung pagtaas ng presyo ng petrolyo kung ang gera ay malayo sa atin. Parang gusto pa nila makita kung anong epekto kung ang putukan ay dito na sa Pilipinas. Alam niyo ba, pag nagputukan dito sa Pilipinas, mas matindi ang epekto. Bakit? Dahil halos 90% ng mga petrolyo na inaangkat ng Estados Unidos, ng Japan, ng China, dumadaan po diyan sa South China Sea. Abay, kapag tayo nagputukan dito, napakatagal ng biyahe ng kanilang petrolyo. Kung iikot pa sila doon sa Atlantic Ocean, papunta ng Amerika, no? At bago dumating ng China at ng Japan. So yung mga nais magkagera, baka tama po, makamitin yung kagustuhan ninyo na kapag naggera dito sa ating bayan, mas mataas pa ang presyo ng petrolyo na magdudulot na mas mataas ang presyo ng lahat. At kapag nangyari yon, baka mamaya, masuklam na sa inyong taong bayan. Dahil kayo ay talagang walang sinabi kung hindi, gera, gera, gera. Kailangan pag-untugin ng mga ulo ninyo, no? Sa katotohanan na wala pong kabutihang idudulot ang gera. At ngayon po, miski malayong gera, ramdam natin ang epekto nito. Kaya wag na kayo magdasal na lumapit pa sa atin ang digmaan. Walang bagang negatibo yung epekto nito para sa mga mamamayan na apektado ng gera, attorney. Pero doon naman, sa mga nasa likod nito at gusto at nagnanais magkagera,
Ano naman yung mga benepisyo kung meron man? Well, siyempre, yung mga nagbebenta ng mga baril, ng mga bala, mga eroplano, lahat yan kikita sila. Kasi habang ginagamit yung kanilang mga pinoproduce, edi mas marami pang pangangailangan. Tapos, magkakaroon din ng multiplier effect yan doon sa ekonomiya ng mga bansa kung saan ginagamit yung mga bala na yan at mga baril, no, na ginagamit sa digmaan. So sila lang makikinabang, di ba? Tapos, yun na nga, no, kung yung mga politiko na nagsasabi na ang ating salbasyon, ang ating alas laban sa China ay ang Amerika, matutuwa sila, makikita nila, kita nyo na, nandyan nga Amerika, nagipaglaban para sa atin, kita nyo na, dami nang namatay na Pilipinas, baka naman ituwa nila. Baka dahilan na ikatuwa nila yung mamamatay ng mga Pilipino sa gera. No? Ewan ko, kanya-kanya tayong tripping, pero siguro ang tripping nila makita na sandamukal na Pilipinong mamatay sa gera na wala naman tayong interest. Attorney, speaking of gera at gulo dyan sa Middle East at sa Russia and Ukraine, merong ipinasa na resolusyon ang United Nations Security Council ng immediate ceasefire ito sa pagitan ng Israel at yung Hamas, Palestinian group na Hamas dyan po sa Gaza. At nag-abstain pala ang US habang yung lahat ng 14 council members ay bumoto sa naturang resolusyon. Anong nakikita mo dito, attorney? Hallelujah! Kasi sa wakas, ang Amerika, hindi man bumoto dyan na nag-abstain. So dahilan na hindi nagkaroon ng veto. So talagang hindi nakatanggap-tanggap sa buong daigdig, pati ng Amerika, ang patuloy na genocide na nangyayari dyan sa Israel. At kaya nga Pilipinas, wag na kayong mag-abstain uli kapag nagkaroon ng General Assembly Resolution. Kahiya-hiya tayo pag tayo nag-abstain na dahil pati mga Amerikano napika na sa ginagawa ng mga Israeli na walang tarang pinapatay ang mga civilian dyan sa Gaza Strip. Alam nyo, sa Pilipinas, dahil tayo meron pa rin labanan, importante na itaguyo ng batas na umiiral kapag merong labanan. Dahil kapag ganyan ang mangyayari, nakikita ng mga mandirigmang Pilipino, whether be it doon sa CPP, MPA terrorist group o ng hukbong sandatahan, na baliwala naman pala itong mga batas na umiiral pag merong labanan. Baka mamya, baliwalain na rin talaga ang batas. Baka yung Israel na suportado ng pinakamalakas na bansa ng daigdig na Estados Unidos, hindi sumunod sa batas. Bakit tayo susunod, di ba? So, importante po itong mga ganitong resolusyon. At dahil ito po ay Security Council Resolution, binding po yan sa Israel. Kapag hindi po yan pinakinggan ng Israel, pwede nang magkaroon ng sanctions. Pero dapat buboto pa rin o mag-abstain pa rin ang Amerika, no? Pero kung ako ngayon, yung mga walang magawang matino dyan sa ICC, kung gusto ninyong maibalik ang inyong integridad at tiwala ng mga bansa na kayo nga talaga ay nais magkaroon ng katarungan at magbibigay katarungan sa mga biktima ng paglabag, lalong-lalo na ng batas na umiira sa labanan, ngayon na po kayo dapat umaksyon. Dahil ngayong meron ng Security Council Resolution na hindi po inobjektan ng Estados Unidos, malalakas na po ang posisyon nyo para simulan ng investigasyon para sa war crimes na nangyayari po dyan sa Israel. Sa Gaza Strip. So kinakailangan po, simula na kayong magsampa ng mga kaso, hindi po laban sa mga tao na gaya ni Presidente Duterte na napakataas ng pagmamahal ng Pilipino dahil nagawa niyang tahimik ang mga komunidad natin dahil sa kanyang linunsad na gera laban sa pinagbabawal na gera. Yan ang pong litisin ninyo. Yung mga Israeli na walang pusong pinapatay ang mga kabataan, ang kababaihan, ang mga sibilyan, pati ospital, tinatarget dyan sa Gaza Strip. Yan na pong ipakulong ninyo. Dahil nandiyan na po ang binding Security Council Resolution. Alam niyo yung Security Council Resolution? Pa-explica ko lang ha. Matapos ang pangalawang pandaigdigan digmaan, nagkaisang daigdig, ayaw na namin magkaroon muli ng digmaan. At ang pamamaraan para wag na magkaroon ng digmaan, pinagbabawal ang gamit ng dahas. In fact, matapos ang pangalawang pandaigdigan digmaan, linitis ang mga Nazi at mga Hapon para sa aggression. Ang aggression ay international crime na pag ikaw ay nagsimula ng digmaan o yung illegal na paggamit ng dahas. Bukod pa doon sa pagbabawal sa paggamit ng dahas, nariyan yung kapangyarihan ng Security Council na merong veto vote ang 5 permanent member nations na under Chapter 7
magkaroon ng tinatawag na collective security measures. Ano ibig sabihin yan? Ito yung mga bagay-bagay na po pwedeng gawin para nga maiwasan yung mga banta sa kapayapaan sa mundo. Una, kinakailangan non-military sanctions. At ang ehemplo niyan ay yung mga economic sanctions, mga embargo. Walang magbebenta, walang bibili sa kanilang mga produkto. Pero kung talagang ito'y hindi pa epektibo, pwedeng magpadala mismo ng kasundaluhan ang international community sa United Nations sa pamamagitan ng UN Force. At ginagawa natin yan ngayon sa pamamagitan ng UN Peacekeeping Forces. So yan po yung scheme para maiwasan ang paggamit ng dahas, no? Ang digmaan na naman, ang pagbabaw sa paggamit ng dahas at yung intervention mismo ng UN sa pamamagitan ng UN Security Council na bumuo ng UN Peacekeeping Force o Military Force para labanan yung mga banta sa kapayapaan. Ngayon, hindi lang po military sanctions ang ini-impose ng UN Security Council. Pwede rin yung paglitis sa krimen na lumalabag na lantaran sa karapatang pantao at sa batas na pantao na umiirap ang bilabanan. Kaya nga po nabuo yung mga UN Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, yung UN Tribunal for Rwanda, at yung mga ad hoc tribunals, no? Na para doon sa mga lugar na nagkaroon talaga ng mga matinding paglabag sa batas pantao. At ngayon, yan ang panawagan ng lahat ngayon. Mga inutil na ICC, ito ang inyong imbestigahan. Ito ang dapat ninyong pinupuntirya. Hindi yung politika na palibasa gusto nyo maglitis ng hindi Aprikano, lilitisin yung Pilipino. Kalokohan. Kahit sino naman pumunta rito sa Pilipinas, makikita nyo ibang-ibang sitwasyon kesa doon sa mga African countries na nalitis na ICC. Pero ito po, Gaza Strip, the worst. Ang tawag nila dito, wala pong pagkakaiba sa ginawa ng mga Nazi sa mga Hudyo. Yun nga po yung irony doon eh. Ang naging biktima ng mga Nazi, mga Hudyo. Bakit ngayon ang mga Hudyo, ginagawa nila ang kaparehong ginawa ng mga Nazi laban sa kanila? Dahil wala na po silang pinipili na patayin. Sa batas pantao, ang cardinal rule, tatargetin mo lang ang mga mandirigma at hindi mo tatargetin ang mga inosenteng mga sibilyan. Pero ngayon po, baliwala na. Hindi ko na alam kung ilan na pong namatay. Ang huling tingin ko, 35,000. Ilang milyon lang yung tao dun sa Gaza Strip. Wala pang 2 million. Mantakin mo, mamatay ang 35,000 at madislocate ang halos lahat ng populasyon. Samantalang sa batas pantao po, ang sinasabi natin, hindi dapat madislocate, hindi dapat palayasin sa kanilang mga tahanan ng sibilyan. Ngayon, wala ng tahanan. Kasi ginagawa nila, inuubos nila, pinupulbos nila per square inch. Bakit? Ang katotohanan po niya, ginagamit lang nila yung atake ng Hamas na kriminal din, na dapat maparusahan din ng Hamas. Pero ginagamit nila yun para mawala ng tuluyan ang mga Palestinyo sa Gaza Strip. Bakit? Dahil nakadiskubre sila ng langis doon sa Gaza mismo. At yan ang interes ngayon ng Israel. Diba? So lahat po ng gera, may economic motivation yan. Ito langis na nadiskubre nila. Bakit importante ang Israel, ang langis sa Israel? Kasi halos lahat yung karating bansa niya, mga Arabo na mga Muslim na galit sa ginagawa ng Israel dahil sa ginagawa niya sa mga Palestinyo. So kinakailangan niya ng energy security. Meron naman silang nuclear power, meron silang renewable, pero kulang pa rin. Kaya ngayong nakadiscover ng langis dyan sa Gaza Strip, yan ang pinupuntirya ngayon ng Israel. Pero importante, palayasin muna lahat ng Palestinyo doon sa Gaza Strip nang masolo nila yung oil field na nadiscover na nila dyan sa Gaza mismo. Nakakalungkot po. Para sa langis, pinupulbos ang populasyon. Pakitanong nga sa mahiwagang iPad mo, partner Admar, ilan nang namamatay? Kasi hindi ko na nasundan. Siguro ngayon, nasa 40 mil na. 32,000 na yan. Kailan pa ba matitigil to? Mantakin nyo ha. Wala naman 2 million yung populasyon nun. Mantakin mo 32,000 na sibilyan ng mamatay? Ay nako. Ibig sabihin po niyan, wala nang pamilya sa Gaza Strip na hindi namatayan ng kaanak o kaibigan. Uubusin nila yan kung sila talaga ay hindi titigil. Ang importante ngayon ay nako, kinakailangan gumalaw na ang daigdig.
Ipaaresto na yung mga leaders ng Israel. Kung kinakailangan, yan, gamitin na ng kidnapping. Gaya ng ginawa ng Mossad doon kay Eichmann, na isang Nazi officer na nagtago sa Argentina, kinidnap. Baka kinakailangan ngayon, gamitin na ngayon. Yang rendition na yan, kunin na mga liderato ng Israel at litisin na sa International Criminal Court. Kayong mga taga-ICC, kung gusto nyo magkaroon ng bagong respetong daigdig, yan ang puntiryahin ninyo. At re-respetuhin kayo ng lahat ng mga bansa na umuunlad pa lamang. Patunayan ninyo na relevant pa kayo ngayon sa pamamagitan ng paglilitis na mga walang pusong pumapatay ng sibilyan ng mga Israeli ngayon dyan sa Gaza Strip. Sabi lang yan ni Biden. Pero kasi kapag hindi pa sila gumawa ng ganitong hakbang, makatuloy na siyang matalo talaga sa eleksyon. Ang duda na nga ng marami, hindi nga siya pulboronic, ang duda naman ng marami, uliani na sa katandaan. Kaya kinakailangan, gumawa naman siya ng hakbang. Kasi kung talaga wala siyang gagawin, na lang tarang pinapatay mga sibilyan, baka uliani na ang tuluyan. Ang duda ng mga Pilipino, ating leader, pulboronic. Ang duda naman ng mga Amerikano, uliani na yung kanilang presidente. So at least ngayon na hindi niya binito, parang nagpadala siya ng mensahe, hindi pa ako uliani ha, alam ko pang nangyayari sa ating mga paligid, alam ko pang ginagawa ng Israel. Bagamat napakalakas talaga ng impluwensya ng Israel dahil nga mayayaman ng mga Hudyo sa mulat-mula. Sila nagkokontrol ng banking, sila nagkokontrol ng Hollywood, sila nagkokontrol ng manufacturing, no? At napalakas ng impluwensya nila sa mga politikong Amerikano dahil sila nagbibigay ng pondo para sa eleksyon. Kaya ganyan na lang kalakas ang impluwensya ng mga Hudyo sa American politics. Pero kapag ganito ng humanitarian disaster na nangyayari sa Gaza Strip, kinakailangan, magsalita na nga ang Amerika at nagsalita na rin. At yung kanyang abstention, napakalakas na pagsalita yan na, "Huy, Israel, miski ikaw ay aking pinoprotektahan, itigil mo na yan dahil kahihiyan na talaga ang ginagawa nyo. Hindi na talaga ma-justify ang ginagawa nyong pagpatay sa mga sibilyan." Kung lalala naman yung tension natin dito sa West Philippine Sea, South China Sea, attorney, so magkakaroon ulit ng botohan itong kailangan pa bang magkaroon ulit ng botohan para ipatigil din magkaroon ng ceasefire kung lalala? Kayong mga war freaks na mga Pilipino ha, manood na lang kayo ng footages ng Al Jazeera. Ako kasi palagi ako nakatutok sa Al Jazeera, so alam ko nangyayari nang makita nyo kung anong epekto ng gera. Alam ang problema ngayon sa ating mga kababayan, naubos na yung henerasyon ng aking mga magulang. Ako ngayon malapit na mag-60. So aking mga magulang buhay na nung pangalawang pandaigdigan digmaan. Nakita nila kung gaano kahirap ang kanilang mga buhay. Yung nanay ko po hanggang kamatayan, ayaw sumakay sa Japanese car. Mabuti na lang, meron kami means para bumili ng European at ng American cars. Dahil hindi talaga sumakay sa talambuhay niya ng Japanese car ang nanay ko sa galit niya sa Hapon, sa karahasang nakita niya sa sariling kanyang mga mata. Yung aking ninang, na anak pa ng presidente, nasira na rin, si Rosie Osmeña Valencia. Ay nako, walang tigil ang kwento niya kung kasi nagtago sila sa kabundukan ng norte nung nagkaroon ng pangalawang pandaigdigan digmaan. Mantakin mo first family ng President Osmeña na napakayaman na walang issue ng korupsyon dahil ang mayaman talaga dyan yung nanay niya ni Ninang Rosie na limhap. Abay yun, namuhay sa kabundukan para lang makatakas sa karahasan ng mga Hapon. Ang problema, ubus na yung henerasyon ng aking mga magulang. Wala na ata ngayong nabuhay sa panahon ng digmaan dahil today is 2024 na. So talagang by law of nature, naubos na sila. So tayo mga Pilipino, hindi na natin alam kung ganong hirap ang binibigay ng digmaan. Kaya kung tayo magsalita, parang ang daling makipagdigmaan, lalong-lalo na sa kapitbahay natin. Hindi po. At tignan nyo na lang ang mga larawan, ang mga videos ng mga news agencies sa mga nangyayari ngayon sa Gaza Strip na matigil yung inyong kagustuhan na magkaroon ng gera dito sa Pilipinas. Bukod nga din sa Gaza Strip, attorney, tingnan din nila itong nangyayari dyan sa Ukraine. Kung ano bang epekto ng gera talaga. Nako, tayo nga, ramdam natin ang epekto ng gerang yan. Yung dalawang gera na yan dahil wala nang pambili
ng petrolyo, wala nang pambili ng pagkain ng mga Pilipino. Lalong maghihirap. Samantalang ang mga ayuda ginagamit para amindahan ang ating saligang batas. Hindi ba napakasama ng mga taong yan? Na sa panahon ngayon na naghihirap mga Pilipino na may pondo para sa ayuda, ginagamit sa politika? Mahiya naman kayo, mga tambaluslos. Diba? Easy. Wala na naman tayong prangkisa, so okay na. Naribok na naman nila prangkisa natin, pakialam natin sa kanila. Well, obviously, ang obligasyon ng Coast Guard bilang isang civilian agency, pangalagaan ang ating teritoryo at ang ating mga exclusive economic zones, no? At pangalagaan ang ating mga mamamayan. So talagang dapat kabahagi ng katungkulan nila na depensahan yung mga winawater host na ating mga mamamayan. Pero bakit hindi sila gumagamit? Dahil alam nila na wala naman silang kakayahan na labanan yung mga mas marami at mas matinding mga Coast Guard vessels ng China. So kinakailangan talaga sa ating pagdedesisyon, tanggapin ang katotohanan kung kaya ba nating labanan ng China o hindi. Dahil kung talaga namang hindi natin kaya labanan ng China at tayo aasa sa Estados Unidos, ano nangyari? Nasaan si Uncle Sam? Sige nga, yung mga maka-Amerikano, nasa ng ironclad support ni Uncle Sam. Sige nga. Sige, magsalita kayo ngayon. Secretary, ang pangalan nito, Gibo. Ang tindi ng paniniwala nyo sa Amerika. Nasaan sila ngayon? Bakit walang ginagawa? Di ba? National Security Council, kaibigan ko, Secretary Anyo. Nasaan ngayon ang mga defenders ninyong mga Amerikano? Ba't walang ginagawa? Bakit? Ayaw nila ng gulo sa China. Bakit kayo nakikigulo ngayon? Madali lang po yan. Ibalik natin at tumupad dun sa kasunduan ng panahon ng dating presidente na pagkain at tubig ang ibibigay sa mga tao sa Sierra Madre. Walang gulo kung ganun. Pero kapag sumuway tayo doon sa sinabi ng China na bawal talaga ang pagbadala ng mga construction materials, mangyayari po yan. Iwa-water cannon kayo ng water cannon. Ang feeling ko, gusto nyo i-water cannon kayo para mukhang kawawang Pilipinas, magalit ang mga Pilipino at maging dahilan para nga humingi ng saklolo sa Amerika. Naku, pabilisin nyo na. Sige, girahin nyo na ang China nang matapos na. Nang makita nyo kung anong epekto ng gera sa Pilipinas na hindi naman kayo sasaklolohan ng Amerikano. Ano ba naman kailangan pang gawin para maipasok sa isipan ninyo ng mga Amerikano hindi makikigera kung wala silang pang-nasyonal na interes? Anong pakialam nila sa Sierra Madre? Anong pakialam nila sa Ayungin Shoal? May pagkakaperahan ba sila dyan? Kung ito'y nangyari pa dyan sa Reed Bank na may langis, interesado pa sila dahil po pwedeng Texaco ang kumaanap ng langis dyan o isang Amerikanong kumpanya. Kailan nyo aaminin na talagang hindi tayo dapat makigera kasi hindi naman tayo mananalo unless sasakluluhan tayo ng Amerika na hindi mangyayari. Bakit ba kayo asa ng asa dyan sa mga Amerikanong yan? Ang kasaysayan natin, wala namang ginawa yan, kundi patayin lang tayo sa pinakakarumal-dumal na mga pamamaraan nung tayo nagkaroon ng gera. Nung nais nila tayo talagang supilin. Diba? Bakit hindi tayo natututo sa kasaysayan? Dahil ba tayo nag-aral sa Amerika? Ako nag-aral din sa Amerika. Doon sa University of Michigan, kung saan ako nag-aral, nandun yung napakalawak na Filipiniana collection doon sa rare books at rare newspaper section ng library. Nakita ko talaga kung gano'ng katindi ang pang-aapi ng mga Amerikano sa Pilipino. Nasa Filipiniana section po yan ng University of Michigan Library, sa pinakamalaking library ng buong daigdig. So bata pa ako, nabasa ko na yung mga accounts ng mga rare books kung paano nila talagang walang awang pinagpapatay ang mga Pilipino. And yet ngayon, kung sumamba kayo sa mga Amerikano, parang sila magsasalba sa atin. Kailan nila ginawa yun? Pati nung pangalawang pandaigdigang digmaan, tayo po ang namatay. Sure, may mga namatay din mga Amerikano rito. Pero karamihan po ng namatay sa Death March, mga Pilipino. At anong ginawa ninyo Amerika? Sa lahat ng mga bansa na lumaban sa mga Aleman at sa mga Hapon, tanging mga Pilipino lang ang pinagkaitan ninyo ng benepisyo. Kailan nyo lang binigyan ng medalya ang mga Pilipinong lumaban
sa pangalawang pandaigdigang digmaan, pero wala ng ibang benepisyo. Samantalang, yung mga Europeans na lumaban sa mga Nazi, binigyan ninyo ng mga benepisyo, pinansyal, pati citizenship, ang mga Pilipino pinagkait nyo. Bakit? Dahil kami ba hindi puti? Mahiya kayo sa ginawa ninyo. Nagpakamatay din ang mga Pilipino dahil sa inyo nung digmaan na yan. Pero pinagkaitan nyo ng benepisyo. Pati yung medalya na natanggap ko ng lolo ko na patay na. Kailan ko na natanggap? Nung 1 taon lang. Sana binigay nyo yan. Buhay pa siya. Nang nakita niya na kayong mga dayuhan na naging dahilan para sila ialay ang buhay nila, nagkaroon man lang ng token appreciation. Wala! Kayong mga Amerikano, sabihin nyo sa akin, bakit tanging Pilipino lang pinagkaitan nila ng benepisyo? Di ba? Naku, magising na kayo sa katotohanan, hindi ko na alam kung anong gagawin sa inyo. Talaga pong, para nga tayo ay masupil na tuluyan at masakop ng mga Amerikano, natuto sila sa karanasan ng mga Espanyol na hindi nakuha ng Espanyol ang ating pag-iisip at hindi nila tayo napagsalita ng Espanyol. We refuse to have our minds colonized. Kaya ang ginawa talaga ng mga Amerikano, binirainwash tayo sa pamamagitan ng public school. Hindi ko sinasabing tuluyang masama yung public school na simulan ng mga Amerikano, pero yan ang dahilan kung bakit napakadami sa atin ngayon, mga Amerikano. Kinakailangan po gumising tayo. Lahat po tayo dumaan sa prosesong yan ng pinibrainwash ng mga Amerikano. Pero meron tayong sapat na pag-iisip na binigay ng Panginoon para magising sa katotohanan na hindi po tayo dapat umasa sa mga dayuhan at ang mga Amerikano ay dayuhan na may sariling pangnasyonal na interes na minsan po salungat sa pangnasyonal na interes ng mga Pilipino. Pero masyado na yung high blood ko, so kayo naman. Attorney, hinamon din ni Secretary Gibo, Attorney, yung China, na sa halip na daanin sa militar, sa pwersa ng militar nila, ay idaan na lang doon sa arbitrasyon. Yung kanilang, kung may naisin man nilang sakupin yung teritoryo. Ay hindi na trabaho yan ang National Defense. Di ba? Ang National Defense, depensahan mo yung teritoryo. Kung wala ka namang kakayahan na depensa ng teritoryo, iwasan mo ang sigalot. Di ba? Ay, naku, Secretary Gibo, you are my friend. Pero alam mo naman, kung wala kang kakayahan, umiwas ka sa gulo. Di ba? Pag sinasabing ganyan pa naman ngayon, attorney, pag ikaw ay hindi sumusuporta, lalo na sa Estados Unidos, yung friendship, ikaw ay traidor na, at ikaw ay pro-China na, ikaw ay propagandista na ng China. Ganyan yung naratibong i-describe agad sa'yo. Kami po hindi pro-China. Kami po ay pro-Philippines. Narinig yun na ba kami na ni minsan, nagtaguyod ang interes ng China? Ang sinasabi namin, ang gera, hindi po yan nagtataguyod ng pangnasyonal na interes ng Pilipino dahil ang kinakailangan natin, mas maraming pagkain sa hapagkainan. Kinakailangan natin, pababain ang presyo ng bilihin. Kinakailangan natin, mas maraming trabaho na po pwedeng makamit kung ang China ay mag-i-invest lang ng kapital na kapareho ng kanyang ini-invest sa mga bansang Vietnam, Malaysia at Indonesia. Siguro po, mangangalahati ang unemployment rate natin kung yung kaparehong mga salapi na ginagamit ng China bilang kapital sa Vietnam, Malaysia, Indonesia ay makakarating sa Pilipinas. Ang tanong, yung mga Amerikano, magdadala ba ng ganyang kalaking mga kapital sa Pilipinas? Hindi. Hindi po kami nagtataguyod ng interes ng mga dayuhan. Ang nais po namin, itaguyod lamang ang interes ng Pilipino. At kung sino nga magsasabi na ako ay maka-China, excuse me, ako nga yung merong pagkakataon na manatili na sa Amerika dahil nag-aral ako doon. Alam nyo, kapag ikaw nag-aral doon, may karapatan kang magtrabaho doon. At pag meron kang karapatan magtrabaho doon, manatili ka sa trabaho, pwede ka na maging permanent resident, pwede ka na maging citizen. Umuwi po ako dahil mahal ko ang Pilipinas at hindi ko makita ang sarili ko na magtrabaho para sa mga dayuhan kung hindi sa aking mga kapwa Pilipino. Ang buong buhay ko, inalay ko sa pagbibigay ng serbisyo legal na walang kabayaran sa biktima ng Maguindanao Massacre, sa biktima ng mga torture, at siyempre sa paghahain ng mga kaso sa Korte Suprema ng Pilipinas sa nagtataguyod ng karapatang pantao ng mga Pilipino. So malinis po aking konsyensya. 57 years na po ako naninilbihan sa sambayan ng Pilipino. So wala pong pwedeng pumula sa akin na ako'y pinapaboran ang mga dayuhan. Anong nagawa ninyo?
Tuturo ko kayo yung 30 kaso na nadulog ko na sa Korte Suprema, nagkaroon ng oral arguments na tinataguyod ko ang karapatan ng mga Pilipino. So sa akin, wala akong, ako naapektuhan dyan sa, alam mo, tawag nila sa akin yung mga lukulukong mga trolls, harimaw. Ay, tumatawa na lang ako. Dahil etched in our jurisprudence ang aking mga nagawa na. Kayo, anong ginawa nyo para itaguyod ang kapakanan ng Pilipino? Bago nga magkaroon ng arbitration, kami pa nagdemanda sa China dahil pinagbabawal ang pangingisda ng mga mangingisdang Pilipino dyan sa Scarborough Shoal. Pero nagbago nga ang sitwasyon dahil panalo na tayo doon sa arbitration. Kahit anong gawin ng China, hindi niya mabubura yung desisyon ng arbitration na yan. So ngayon, malinaw na wala siyang karapatan sa historic claims to water, kung pwede na natin isulong ang ating relasyon na magkaroon ng mas maraming kapital ang China sa Pilipinas na magdudulot ng mas maraming trabaho. Eh hindi nga dumarating yung kapital galing sa Amerika eh. Samantalang nakikita natin yung karanasan ng ating mga karatig bansa na ang daming kapital ng China. Oh, mas maraming trabaho ang nabubuo dahil sa mga kapital na binibigay ng mga Chino doon sa ating mga karatig na bansa. Bakit ayaw natin yan? Diba? Bakit ayaw natin makinabang doon sa biglang pag-usbong ng ekonomiya ng China na dati-rati po, napakahirap na bansa. 20 years ago, napakahirap ng China. Pero in a span of 20 years, tignan nyo, number 2 in the world. In terms of per capita, pero in terms of real terms, number 1 na po sila. Yan ba ay maka-Chino kung sasabihin natin na dapat makinabang ang Pilipinas sa pag-unlad na yan? Gumising na po tayo. Mahirap po talagang tanggapin dahil tayo na brainwash. At ngayon, ang ginagawa ng gobyerno nga, iniisip nila na pag tayo po ay naging anti-China, makakalimutan natin ang problema na galing sa hilom ng ating sikmura. Eh hindi naman po mangyari yan dahil ramdam po natin yung hilom. Maririnig nyo nga yung kulob ng tiyan kapag nagugutom ang mga Pilipino. Kahit anong gawin ninyong dapat ang may kasalanan, China, ay nako. Kayo pa rin pong sisisihin, administrasyon. Dahil ang gutom, hindi po yan guni-guni. Nararamdaman po yan. At ang nakikita nga natin dito, Attorney, hindi nga tugma itong mga galaw. Dahil nangihimok tayo ng mga investor, yet parang nananakot din tayo dahil nga sa lumalalang ng tensyon dyan sa South China Sea. Walang sino man siguro na gugustuhin ng mga investor na maglagak ng puhunan dito kung hindi stable ang ating sitwasyon dito sa ating bansa. Yet pinagmamalaki, marami mga pledges, pero eto naman yung mga pangyayari ngayon na pinapalala yung sitwasyon. Well, yan nga po no? Kinakailangan gumising sa katotohanan na ang pag-unlad ng ating bansa, nakasalalay po yan sa patuloy na kapayapaan dito sa ating rehiyon. Sa patuloy na pangangalakal, sa patuloy ng mga pangangapital, lalong-lalo la ng ating mga karatig na mga bansa. Kasama na po dyan ang China. Well, ang problema kasi wala talagang extradition treaty. So, hindi obligado ang Timor-Leste na mag-extradite ng kahit sino. So, yung pagpapauwi dito kay ex-Congressman Tevez, nakasalalayan yan doon sa wala siyang passport. Pero kung totoo yung mga balibalita na nakakuha naman siya ng Timor-Leste passport, so hindi siya undocumented alien. So ang ginagawa usually yan, kung walang extradition treaty, deportation dahil illegal ang kanyang presensya kung walang passport. Pero mukhang meron siyang passport. No? So nahihirapan ang mga otoridad. Ang pagpapabalik kay Tevez ay nakasalalay lang doon sa pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Timor-Leste. No? Pero yun nga, ang balibalita naman, napakalaki na rin ng pinumunuhan, ininvest ni Arnie Tevez dyan sa mga electronic sugala na nakabase ngayon sa Timor-Leste. Kasama na dyan yung Isabong, na kanyang mga kapartner di umano ay mga matataas na opisyalis din ng Timor-Leste at ng electronic casino na doon sila nagbo-broadcast sa Timor-Leste pero ang sugalan ay dito naman sa Pilipinas. So, sa akin, hindi ko alam kung mabuti yung ginawa ng NBI na binandera nila sa buong Pilipinas na naaresto na si Arnie Tevez, hindi naman nila mapauwi. Kasi parang lalo lang nagmumukhang inutil ang administrasyon. Pero bilang isang Kristiyano po, ito po talaga ang pinaka-importanting pangyayari sa ating pananampalataya
namatay si Kristo, ipinakaku sa krus, pero siya'y nabuhay muli pagdating ng Pasko ng pagkabuhay.